Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina habang tayo po ay nakikinig ng patotoo ng mga nag-mission trip, diba, parang inaabangan natin kung ano yung next na mangyayari. Kaya parang habang tayo nakikinig ng patotoo nila, tayo rin na-excite. Kaya naalala ko, kasi habang ang mga kapatiran din, mga youth na nasa loob ng iglesia, actually lahat po ay nagkakaroon ng pagkakataon para sila ay makapag-mission trip sa iba't ibang lugar. Merong 2 times, 3 times, 4 times na pumunta sa mission trip. So, nung time na ako ay kasama sa mission trip, actually kami po ay 4. So, di ba, sa mission trip, parang ideal na mga members is 2 or 3. Parang madali po makisakay. Pero nung time na yun ay kami po ay 4. Tapos kami ay napunta sa isang church. Siyempre sa ibang church may mga kanya-kanyang katuruan. Tapos may mga kanya-kanyang parang style ng pagsamba. Tapos at that time ay kami ay na-invite kasi nga kami ay napunta sa ibang lugar, sa isang church. Tapos kami ay na-invite sa kanilang church para umattend ng morning message nila. Tapos sa morning message nila, kaming 4 ay, siyempre dito ay, di ba, sanay po tayo na makinig lang ng mensahe. Pero doon, ang morning message po nila ay kanya-kanyang panalangin. Ibig sabihin, yung panalangin nila ay hindi maintindihan. Bawat tao, mayroong mga sinasabi. So, sa madaling salita, sila po ay nag-i-speaking tongue. Kaya nung time na yun, sa loob ko, sige, magkunyari na lang na nakayuko. Tapos maya-maya, nagulat ako kasi pag lingon ko sa katabi ko, siya rin ay nag-i-speaking tongue eh. Kaya napaisip ako, ligtas pa tong brother na to. Ba't nag-i-speaking tongue? So anyway, hindi ko na po sasabihin kung sino siya. Pero pagkatapos ng morning na yun, tinanong ko po yung isang babae na nag-invite sa amin. Miss, ate, naintindihan niyo po ba yung sinasabi niyo? Tapos sabi niya, hindi, pero ang Espiritu Santo daw ang nakakaintindi. So ganun, sa mission trip, may mga kanya-kanyang experience. May parang delikado, may nakakatuwa, may nakakatawa, may na-excite. So halo-halo sa loob ng mission trip. So every year, yung Lincoln student po natin, nabibigyan po sila ng pagkakataon para makapag-mission trip. Kasi isa rin po ito sa parang goal ng church po natin para ma-experience din nila yung kilos ng Diyos, ma-experience din nila yung pangangaral ng gospel. So anyway, ako rin nagpapasalamat dahil sana pagtiyagaan nyo na lang po kasi yung lingkod ng Diyos wala po rito. So nabigyan ng pagkakataon para magpatotoo at humarap po sa inyo. So buksan po natin sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, mula verse 24, babasahin ko po. Sino ba'y hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa? O kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man ng
sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi bagat at lalong higit ang halaga ninyo sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sakalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Dadapo at hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So hanggang verse 33 po yung binasa po natin. Kaya yung lingkod ng Diyos, wala po siya rito. So meron pong chance na makapagpatotoo sa harapan po ninyo. Kaya alam ninyo, sa loob ng iglesia, mga kapatiran, o lahat man tayo, nagkakaroon ng chance sa iba't ibang mga bagay. Diba? Pinakamagandang chance is yung pangangaral ng gospel. Diba? Narinig din po natin yung patotoo ng isang elder. Siya ay nabiyaan na makapag-preach kasi ngayon ay siya po ay nasa Alcala Church. Tapos next Sunday, siya naman po ay pupunta sa Angeles. Mula nung una, narinig po natin yung patotoo niya na mabiyaya yung pangangaral ng gospel na ini-invite sa iba't ibang lugar. So sa akin din, ako rin nagkaroon ng parang chance. At yung nag-invite sa amin ay, actually siya po ay isa sa mga uma-attend ng CLF po natin. Diba nagkakaroon po tayo ng CLF Monthly Assembly dito sa Quezon City Church. Isa po siya sa mga suki o laging uma-attend ng CLF Monthly Assembly po natin. Kaya one day sabi niya, Pastor, pwede po ba kayo invite magsalita sa church po natin? Kaya sabi ko sa kanya, why not? Bakit hindi? Pwede naman. Tapos sabi niya, pasensya na po kayo, Pastor, pero yung church po namin maliit. Sabi ko sa kanya, hindi problema yung church, importante. Yung gospel o yung makinig, ipahayag itong salita ng Diyos. Kaya noong una, naghahanda, tapos iniisip din kung ano yung sasabihin kasi alam niyo naman po yung tao, di ba? Depende sa naririnig po nila, depende sa kung ano yung pagtanggap nila, ganun din po yung parang pakiramdam nila. Kung hindi angkop sa kanila yung salita, sila din pwedeng matisod. Kung hindi angkop sa kanila yung sasabihin, mga naririnig, parang yung puso rin nila, parang hindi nagiging komportable. Kaya ito rin yung bagay na parang inaalala ko. Kaya ako rin humingi ng parang panalangin o parang nanalangin din sa Diyos. So anyway, nung time na ito ay binanggit ko sa lingkod ng Diyos, maganda. Tapos sabihin mo din kung pwede sila Sister Teresa, Elder Gilbert, punta roon upang magsalita. So nung time na ako ay nagpaalam, kaya sabi ng lingkod ng Diyos, go and preach gospel.
Kaya lahat ng mga iniisip ko, parang pag-alala ko, ano ba yung babanggitin ko sa Sunday service? Kasi iba yung, siyempre meron sa atin, di ba? Yung mga tunay na ligtas, o yung matagal na nag-i-stay dito, o yung parang laging uma-attend. Alam naman yung atmosphere ng church po natin. Ibang-iba sa church sa labas. Tapos, nung narinig ko ito, actually sa puso ko parang ito pala yung sagot. Walang ibang gagawin kundi ipangaral lang yung gospel. Kung ano yung sabi ng lingkod ng Diyos, ayun lang. Pero bago dumating yung ganong salita, actually sa akin din, maraming pag-alala kung ano yung sasabihin, kung ano yung pwedeng imensahe, kung ano yung babasahin sa Biblia, kung ano yung pwedeng banggitin. Kasi, di ba, kaya ng sinabi ko kanina, hindi basta-basta nagbabanggit, hindi rin basta-basta nagsasalita. Kasi kung ano yung narinig ng mga tagapakinig, ganun pwedeng maapektuhan yung puso po nila. Kung narinig nila yung about sa parang positive, kumbaga yung puso nila mapupuno ng positive. Kung negative naman, yung negative ang magpupuno sa puso nila. Kaya depende kung ano yung narinig nila, ganun yung magiging puso nila. Kaya yun din yung pinag-aalala ko. Pero sinabi ng lingkod ng Diyos, preach gospel. Tapos yung pagpunta po namin doon, actually malapit lang po siya eh. Kaya siguro mga 15 minutes, 20 minutes yung biyahe through motor kasi meron naman po tayong motor dyan. Kaya kaming dalawang mag-asawa, pumunta po kami. Kaya nung pagpunta po namin doon, yun nga, di ba? Nasanay tayo ng solemn, yung service po natin. Piano lang, violin, flute. Ito lang po yung parang kinasanayan po natin. Pero doon, iba po siya. Talaga merong drum, tapos maririnig yung dagundong talaga, sobrang malakas sa tenga. Tapos habang nakikinig, parang nakakapagod, parang gano'n. So anyway, nung time na ako nagsalita, binigyan ako ng oras ng pastor. Tinanong ko kung hanggang mga ilang minuto po ba ako magsasalita. Kaya sabi ng pastor na ito, pastor, siguro mga 45 minutes. Kaya doon, nagsimula na akong magsalita. Kaya binigay ko yung kwento sa Biblia. Diba? Ito yung madalas na naririnig natin. Yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Kaya habang, di ba, alam po natin yung kwento na yun. Kaya habang kinikwento ko rin po ito, siyempre, pag nagsasalita, yung tagapagsalita actually, nakikita yung mga reaction ng mga nakikinig. Tapos pwedeng maramdaman kung sila ba ay komportable, pwedeng maramdaman kung sila ba ay sumasang-ayon, pwedeng malaman kung sila ba ay parang kung ano yung pakiramdam nila. So doon, natapos na yung salita. Kaya nung time na yun, kami ay tanghalian na lunchtime. Kaya sabi kasi meron pala doon isang pastor. Tapos yung isang pastor na yung nakasama niya, dalawang beses niya na-invite dito sa church po natin. Tapos meron pang isang pastora. Tapos yung pastora, yun yung nagsaserve. Kaya sabi ng pastor na ito, yung kasama ng nag-invite sa amin, siyempre, parang siya ay nakipag-usap. Pero bandang uli, sabi niya, kailangan balansihin. Tapos, pagkabanggit niya ng kailangan balansihin, sabi niya, tayo ay niligtas na. Pero tayo pa rin ay parang gumagawa o nagkakamali o nagkakasala. Doon ko na na-gets, parang anong gusto niya sabihin. Kailangan natin balansihin. Kaya nung narinig ko ito, gusto kong sumagot at gusto kong magbukas ng Bible verse. Pero, di ba, tayo po ay, ano po ba ang ginagawa natin? Kinukuha natin yung mga kaluluwa o parang tinitipon natin
yung mga pastor. Yun naman po talaga ang ginagawa ng Good News Mission. Tapos, actually siya lang yung parang merong tanong, merong sinasabi. Pero yung pastor na nag-invite, napansin ko na wala po siyang parang against. Parang neutral lang siya, parang okay lang. Parang hindi siya nagtatanong, hindi siya against. Yun yung naramdaman ko. Tapos nagsalita yung nag-invite po sa amin. Ang sabi niya, ang gusto ko sa kanila, sa church nila, ini-invite lahat ng mga kapastoran. Ni-unite nila ang lahat ng mga pastor. Kaya nung narinig ko ito, naramdaman ko na ito ay hindi laban sa atin. Pero yung narinig ko na, sinabi ng isang pastor, kailangan balansihin. So dito nagkaroon ako ng puso na kailangan parang meron dapat sabihin. Pero habang iniisip ko ito, akong alam niyo na, di ba, parang argument, pwede silang mawala. Parang ganun. Parang pag sila ay nawala, magiging negative ang feedback. Tapos ito rin ay kakalat, magiging chismis. So ako na lang ay tumatango-tango. Pero siyempre, parang tumatango. Pero hinahayaan ko na lang sila na magsalita. So, nung ito ay nireport ko rin sa lingkod ng Diyos, yung lingkod din ng Diyos ay masaya. Lalong-lalo na nung narinig niya na itong pastor. Kasi nung time na si pastor din nagsabi na, di ba ilan sa kanila sigurado ang kaligtasan? Kung hindi ligtas sila, kung hindi sila ligtas, hindi sila atin dito sa CLF natin. Yun, parang si Pastor Nam din natuwa. So, habang ako rin nagsasalita doon, ako rin po ay nagpatotoo kasi ito rin minsan pinapatotoo ko to sa harapan ng mga kapatiran. Kung paano ako parang nabiyaan sa harapan ng Diyos. Ito rin parang binanggit ko, ayoko maging pastor, ayoko maging tagapagsalita, ayoko magbasa ng Bible. Parang tamad, kinatatamaran itong ganitong bagay. Pero habang, di ba, yung kaligtasan, narinig itong kaligtasan. Tapos, na-connect sa loob ng iglesia. Doon, nakita ko yung maraming biyaya actually ang dumating. Tapos hanggang sa nakapag-asawa sa loob ng church, bigyan ng asawa, tapos karoon ng 3 anak. So, masasabi ko na lahat ay ibinigay ng Diyos actually. Kaya habang ito ay iniisip ko, kung hindi pala ako nakatanggap ng ganitong kaligtasan, saan na kaya ako ngayon? Kasi ang ugali ko at that time ay bago mag-stay sa loob ng church. Actually, nung narinig ko itong kaligtasan, nung time ni Pastor Chandler sa Angeles City, nung time na siya ay nagmi-mission doon, tapos nagkaroon ng Bible Youth Camp sa Baguio City. Kaya isa rin po ako sa nabiyaan sa mga youth na na-invite. Tapos nag-stay sa Baguio City. Tapos isang missionary, GNC. Siya yung kauna-unahang GNC na pinadala dito sa Pilipinas. Pangalan niya ay si Pastor Han Ilgun. Kaya siya yung laging nagfe-fellowship sa akin. Tapos, siyempre, bilang foreigner, siya din bilang foreigner. Hindi masyadong naintindihan yung English niya. So, ako na lang ay tumatango-tango. Pero bandang huli, dahil sa merong, di ba, translator, tapos merong gospel class. That time ay narinig ko yung gospel, tapos ako rin naligtas. Pero kinalaunan, tumagal yung panahon, hindi na po tayo nagkaroon ng, wala na yung church dun sa Angeles. Tapos, nito lang nung 2000, kumbaga ako ay nawalay, kami ay nawalay. Wala nang connection sa church. Tapos nung 2007, yung lingkod ng Diyos, meron isang local pastor na pumunta sa
Kalinga. Kasi at that time kami ay nasa Tabuk, Kalinga. Kaya sabi niya, sige, kung gusto mo, kasi ang pamilya lang namin, yun lang yung umaattend sa loob ng church sa Kalinga. Tapos may mga ilan-ilan din sa mga paligid. Kaya sabi ng lingkod ng Diyos, itong local pastor, kung gusto mo, umattend ng Christmas party dito sa Quezon City. Para makita mo na rin yung church natin, o yung mother church, ito yung sabi niya. Kaya ako rin pumayag, tapos nagdala ng good for 1 week na damit. Tapos after that, natapos na yung New Year, Christmas party. Tapos dumating na yung New Year. Pastor, kailan po ba tayo babalik sa atin? Kailan po ba tayo uuwi? Sabi ng lingkod ng Diyos, pagkatapos ng New Year, so uuwi na tayo. Kaya natapos niyo yung New Year, kaya sabi ko sa lingkod ng Diyos, Pastor, tapos na po yung New Year. Kailan po ba tayo babalik sa atin? Kaya sabi ng pastor na ito, hindi ka na babalik, hindi ka na uwi. Dito ka na lang, mag-i-stay. Kaya nung narinig ko yun, parang naisan ako Parang nabudol ba? Di ba? Yung budol parang magaling sa sales talk, parang nabubudol. Kaya nung narinig ko ito, parang nagsisi ako, sana hindi na lang ako umattend ng church o parang pumunta rito sa Quezon City, umattend ng Christmas party. Pero hindi ko namamalayan na sa pag-i-stay din dito sa loob ng church. Actually, yung church po natin, hindi siya hanggang 5th floor o 4th floor. Ang church po natin hanggang 2nd floor lang po siya. Ito yung naabutan kong church po natin. Kaya ilan lang kami mga kapatiran, o ilan lang yung mga kapatiran nag-stay sa loob ng church, tas mga missionary student. So sa paglilinis, ito rin sa mga parang kinainisan kasi napakalawak at that time. So anyway, maraming daya din ang dumating sa akin. Sa puso ko, ayoko maging pastor, pero bakit ako naging missionary student, nag-stay sa loob ng church? Tapos minsan, kasi isa sa mga tito ko ay local pastor. Tapos isa sa mga pinsan ko ay, na babae ay local samonim. Kaya dahil parang nung time na yun ay nag-i-stay. Kasi yung pinakakwarto po namin ay walang kagaya ng dito sa 3rd floor na mga kwarto na maayos na higaan. Ang kwarto po namin ang higaan po namin ay hagdan. Yung hagdan papunta, kasi hanggang 2nd floor lang po siya. Tapos yung hagdan hanggang rooftop. Tapos sa paglabas sa rooftop, nandun na po yung tangke. Pero bago lumabas sa pintuan, para makapunta sa rooftop, meron pong hagdanan. Kaya doon yung naging kwarto po namin nung time ng seminar. Tapos nung nag-i-stay na po rito, so anyway, minsan naging kwarto din po namin yung CR. Siyempre, under construction pa rin po itong church. Kaya kung saan-saan, pwedeng tulugan. Actually, nung habang naisip ko ito, hanggang ngayon, talagang mapalad, talagang biyaya kasi pag-stay sa loob ng church, lahat pala ay biyaya. Tapos kahit saan ka man nag-i-stay, saan ka man natutulog, saan ka man nakahiga, lahat po ay biyaya. Tapos, yun nga, hanggang sa kinasal sa loob ng iglesia, tapos nagkaroon ng 3 anak. So, nung ito ay parang inaalala mula noon hanggang ngayon, masasabi ko na lahat ay mabuti, lahat ay biyaya. Iniisip ko, kung hindi ako nakatanggap ng ganitong kaligtasan, kasi nga ang ugali ko ay parang, di ba ang ugali po ng tao, kung wala sa church, o kung, di ba typically yung mga tao sa labas, parang kasiyahan lang sa laman, ito po yung ginagawa po nila. Kaya ako rin, nalulong din sa bisyo, sigarilyo, alak. Siguro naman po sa atin, meron ding naninigarilyo, umiinom. So bago ako dumating,
pumasok sa loob ng church. Ito po yung parang naging bisyo ko sa labas. Para suportahan din po yung mga bisyo. Kailangan din magsumikap, kailangan din magtrabaho para masuportahan yung mga ganitong bagay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, yung nakaalis ako sa ganung parang bisyo o problema. Dahil ito rin ay naging problema ng magulang ko actually. So yun nga, hanggang ngayon habang iniisip ko, lahat ay nagiging biyaya. So hanggang ngayon, tapos yung lingkod din ng Diyos, one time, sinabi ng lingkod ng Diyos, yung anak mo, kasi nabiyayaan kami ng violin actually. Tapos sabi ng lingkod ng Diyos, si Bora habang bata pa, kailangan niyang matuto ng ganitong violin habang bata pa. Pero ano ba yung isip natin? Ano ba yung isip ko? Parang pinipigilan itong bagay. Pero yung puso ng lingkod ng Diyos, lahat ay gustong bigyan ng pagkakataon. Lahat ay gustong bigyan ng parang biyaya mula bata hanggang sa mga matatanda. Tapos di ba tayo rin po ay nag-i-stay sa loob ng iglesia. Kung titignan po natin, wala po talaga tayong may pagmamalaki. Especially sa akin, wala po akong may pagmamalaki. Kung ako ay compare sa asawa ko, talagang siya ay malayo compare sa akin. Pero sa harapan ng Diyos, parehas lang po kami nakatanggap ng ganitong biyaya. Kaya dito, naisip ko na, di ba kanina balikan po natin yung sinabi ng isang pastor, kailangan daw balansihin. Kung inaakala po natin na si Jesus, di ba sinasabi ng bibig po natin, si Jesus ay tagapagligtas, tagapagtubos ng kasalanan. At the same time, dahil nagkakamali, nagkakasala, kailangan merong gawin. Kaya ito yung parang gustong sabihin ng pastor na yon, kailangan balansihin. Pero, di ba, kung titignan po natin sa pinakaunang verse, makikita rin po natin dito, sabi rito sa verse 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ngayon, pwede natin isipin na kailangan balansehin, di ba? Maglingkod sa Diyos, tapos sa kayamanan. Pero iisa lang po yung gustong sabihin dito sa verse na ito. Kung maglilingkod sa isa, kailangan pa walang halaga ang isa. Kung maglilingkod sa Diyos, iwalang halaga ang kayamanan. Kung maglilingkod sa kayamanan, dapat iwalang halaga ang Diyos. Parang ganon, sabi niya, kailangan balansihin. Ngayon, inisip ko, paano ba balansihin? Kung sinabi ng salita, si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang tagapagtubos ng kasalanan. So, yun lang. Kaya habang iniisip ko to, dapat merong mas matimbang actually. Hindi dapat parehas, hindi kailangan balance. Hindi dapat parang parehas yung timbang. Meron dapat mas matimbang o merong mas mabigat. Kaya inisip ko, ano ba ang mas mabigat? Yung gawa ba natin o yung gawa ni Jesus mismo? Kaya habang iniisip ko ito, di ba dapat mas maging matimbang yung gawa ni Jesus? At yung gawa ni Jesus, ito yung piliin natin. Huwag yung gawa natin o yung gawa ng tao. Kaya sa mundo ng Kristiyano, iniisip nila, yes, si Jesus tagapagligtas. Pero iniisip din nila, meron dapat silang gawin. So dito lumabas sa kanya na kailangan lang balansihin. So habang iniisip ko rin po ito, habang nag-i-stay sa loob ng church, di ba, yung mga kapatiran din, kagaya ng sinabi ko po sa inyo,
yung lingkod ng Diyos, nagbigay siya ng pagkakataon para ma-experience ang mga bagay. Diba? Yung mga Lincoln student, para sila ay makapag CLE week o parang Maniless mission trip. Kaya habang pinapakinggan yung patotoo nila, actually kung sila ay magpapatotoo, siguro aabot tayo ng hapunan eh. Kasi sigurado maraming patotoo pwedeng lumabas sa kanila. Kaya sa mga ganitong puntos din, tapos sa mga youths din po natin, di ba sila ay nabigyan ng mga pagkakataon para mag-GNC sa ibang bansa. So ako rin, nabigyan ng pagkakataon na mag-GNC sa Thailand. Asawa ko sa Vietnam naman. Tapos pagkatapos ng GNC niya, siya rin po ay nag-aral doon ng Vietnamese language. Kaya siya rin po ay nagtapos. So anyway, lahat tayo ay nabibigyan ng pagkakataon. Kahit yung mga kapatiran din natin, merong mga pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa kanila. Bibigay ng pagkakataon para mangaral, mag-preach ng gospel, kagaya ng isang elder at sister po natin, di ba? Nasa Alcala Church po sila ngayon. Kaya kung titingnan po natin, ito pala yung magandang oras. Kasi nakatanggap bilang mga kapatiran, tayo po ay nakatanggap ng maraming opportunity actually. Pero ang hindi, parang minsan nakakalimutan na rin po natin. Siyempre, lahat, kung titignan po natin, lahat ay mula sa Diyos, mula sa gabay ng lingkod ng Diyos. Halimbawa na lang, di ba, yung pag-aaral ng mga Lincoln student. Hindi lang ngayon, kundi yung mga nakaraang batches, sila ay natuto na mag-violin, natuto na mag-piano, natuto na mga instrument dito sa loob ng Lincoln School. Actually, ito ay malaking opportunity sa kanila eh. Tapos paglabas nila ng Lincoln School, ano ang nangyayari? Sila din, ilan sa kanila, tuloy-tuloy na nagtuturo. Sila din naging tutor. Sila ay nagtuturo. Tapos sila din po ay kumikita. Anong ibig sabihin? Yung ibinigay ng Diyos sa kanila, ito po ay napakinabangan po nila eh. Dahil sa napakinabangan nila, yung buhay nila ay nagiging komportable. Pero, dahil ang tao, laging nakakalimutan yung biyaya na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Ano ba ang iniisip nila? Dahil ako merong sariling kakayanan, ito ay natutunan ko. Kaya parang nangyari sa kanila recently, parang inaangkin nila na galing mismo sa kanila. Pero kung iti-trace, ito ay galing sa lingkod ng Diyos, galing sa Lincoln School, galing sa iglesia, galing sa Diyos. Lahat galing sa Diyos, walang-wala. Parang kung sa atin, walang pwedeng lumabas na magagandang bagay. Kaya kung titingnan po natin, parang doon lumalabas yung pagbabalanse. Di ba? Yung mga kapatiran din na laging kumukonsulta sa lingkod ng Diyos. Sa mga nakaraang taon, di ba? Pag naririnig po natin yung mga nagpapatotoo, iniisip nila na pagka nagpatotoo sila sa lingkod ng Diyos, kung ano sasabihin ng lingkod ng Diyos, ayun yung parang sagot, tas yun yung tinatanggap nila. Kaya sa buhay nila, parang nagiging successful sila actually. Pero habang sila nabubuhay, meron silang kaisipan na, okay lang ba yung sinabi ng lingkod ng Diyos? Totoo ba kung susundin ko yung sinabi ng lingkod ng Diyos? Mangyari kaya ayon sa kanyang salita? Mangyari kaya? Magiging successful po kaya? Kaya ganito parang sa isip nila, sa loob nila, parang binabalansin nila. Binabalansin nila yung sinasabi ng lingkod ng Diyos. Binabalansin din nila yung kung ano yung nasa isip nila. Kaya kadalasan, mas nagiging matimbang yung kung ano yung iniisip nila. Sa bandang huli, binabaliwala nila yung sinasabi ng lingkod ng Diyos o yung payo ng iglesia.
So dahil doon sa ganung nangyari, yung buhay nila actually, pagka naramdaman nila na parang okay ayon sa kanilang sariling kaisipan, pag sinunod nila yung kagustuhan nila, plano nila, pag naging okay, pag naging okay, di ba, tama yung hinala ko, tama yung naisip ko, tapos mali yung payo ng iglesia. Parang ganun yung, pagka ganun yung nangyari, meron silang parang sa puso nila, meron silang proud sa kanilang sarili na okay lang naman pala kahit wala ang iglesia. Okay lang naman pala kahit wala ang gabay ng iglesia. Ganito po sila nangyari. Actually, hindi lang sa mga kapatid, kundi minsan din ito ay dumating sa puso ko eh. Ako kaya ay magiging pastor, magiging okay kaya? Parang inisip ko yung ganitong puntos. Mas matimbang yung parang sarili kong kalooban, mas matimbang yung sarili kong kaisipan. Kaya dahil sa timbang na yun, mas matimbang ang sarili kong kaisipan. Nawawalang kabuluhan yung sinasabi ng lingkod ng Diyos. So anyway, kung titingnan po natin, lahat ng gabay ng Diyos, gabay ng iglesia, gabay din ng lingkod ng Diyos sa atin, maririnig natin mula sa mga patotoo mismo. Makikita rin natin kung paano sila nabubuhay. Doon, yun patunay na dahil sa pagtanggap nila sa payo ng lingkod ng Diyos, yung buhay nila naging successful, yung buhay nila naging mabuti. So, dahil doon, tayo ay pwedeng mag-isip ng malalim. Dahil tayo rin, pasalamat dahil every time na tayo po ay nakapakinig ng salita, especially sa akin, tama pala yung salita sa loob ng Biblia. Kasi kung titignan po natin, di ba sa Mateo chapter 6, verse 24, sabi rito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa? O kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Pero ang mga tao, sila po ay naglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Sila ay naglilingkod sa Diyos at kayamanan. Pero isa lang dapat yung piliin. Pero di ba, ang mga tao ay inisip dahil sa ito ay pera ko, ito ay pera ko. Okay lang naman, umaten naman ako sa church. Sapat na yun. Kung ito ay pera ko, pera ko. Kaya di ba, madalas tayo po ay tinuturuan ng lingkod ng Diyos. Di ba, narinig din po natin sa pagbibigay ng ikapu. Ito rin po ay gusto kong banggitin kasi minsan ang lingkod ng Diyos nagsabi sa akin, paano ba tatakbo ang church kung walang ganitong ikapu? Siyempre, tumatakbo ang church ayon sa gabay ng Diyos. Pero kung isipin po natin, tayo po mga kapatiran, kung alalahanin po natin yung mga mensahe na narinig din po natin, di ba? Bilang taong ligtas, tayo rin po ay magkaroon ng utang na loob. Kung tayo po ay nagkaroon ng utang na loob, in many ways, pwede natin suklian yung kabayaran o pagtubos ng kasalanan po natin. Dahil yung katubusan po ng kasalanan po natin ay hindi basta-basta naibibigay po sa atin eh. Kundi dahil sa pananampalataya na binigay po sa atin ng Diyos. At sa pananampalataya na yun, ayun lamang yung pwedeng makuha itong o matanggap itong katubusan ng kasalanan. Tayo po ay ligtas. Meron po tayong assurance of salvation. Kung isipin po natin, di ba, hindi natin mababayaran ito ng pera. Hindi natin mababayaran itong katubusan ng kasalanan natin sa mga mabubuting gawa. Kagaya ng lumabas sa bibig ng isang pastor, sabi niya na kailangan lang balansihin. Pero kung titingnan po natin, wala po tayong magagawa para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao. Kasi kung titingnan po natin sa Acts
Sorry. Puntahan ko lang sa Acts chapter 13. Romans. Sa Romans chapter 3, verse 28. Romans chapter 3, verse 28. Kaya nga maipasisya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ang tao raw ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaya nung narinig ko ito, ang tao nga naman kung hindi naintindihan ng mabuti, kaya lumalabas sa bibig nila, kailangan balansehin. Kaya naniniwala sila kay Jesus na tagapagligtas at the same time, meron dapat silang gawin. Kailangan nilang gumawa. Pero ang kautusan po kasi, ito po ay nag-uutos sa mga tao na meron kang dapat gawin. Gumawa ka na mabuti, sumunod sa 10 kautusan. Dapat meron kang gawing mga bagay. Ano bang dapat kong gawin para makapunta sa kaharian ng Diyos? Ano bang dapat kong gawin para makapunta sa langit? At huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya naniniwala sila, sa bibig nila lumalabas si Jesus tagapagligtas. At the same time, meron silang dapat gawin. Pero maliwanag na sinasabi dito sa Biblia, sa verse 28, kaya nga maipasisya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaya hindi pwede magsama ang pananampalataya at gawa ng kautusan. Kaya sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, nahiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaya habang tayo rin, ito yung kung maintindihan ng mga tao ito, gaano po ba kapalad. Kaya kagaya ko rin po, siyempre, may nangaral, may nag-fellowship sa akin, kaya nang marinig ko ito. Kahit ako, di ba, Roman Catholic, pero nung narinig ko yung paliwanag, sobra po ako nagpasalamat dahil ang tao laging nagsusumikap Kailangan gumawa, laging nagsusumikap. Kailangan merong gawin para makapunta sa kaharian ng Diyos. Kasi lahat naman po tayo gustong pumunta sa langit. Pero inisip nila, kailangan merong gawin. Pero kung maliwanagan ang tao na sa pamamagitan lang pala ng pananampalataya, doon malalaman na yung gawa pala ng tao ay walang kabuluhan. At pwedeng hindi lumabas yung kailangan balansehin. Kailangan merong mas matimbang. Ano bang mas matimbang? Gawa ng kautusan o yung pananampalataya? Kasi ang itinuturo din po sa atin, yung pananampalataya. Sa John 3:16 din po, doon din nakalagay yung sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. So, walang kinalaman yung gawa po ng tao. So, sa ibang banda rin po, di ba, kagaya po ng nabanggit ko, lahat po tayo nabibiyaan. May anak ko nabiyaan na sabi ng lingkod ng Diyos, habang bata pa, kailangan matuto ng violin. Pero sa akin mismo, ang tao, bakit siya tinuturuan? Bakit kailangan siyang turuan? Para ganito, ano bang mas matimbang? Yung kaisipan ko ba o yung sinabi ng lingkod ng Diyos, kailangan matuto? Kailangan mo mag-GNC. Pero sa puso natin, sa puso ng mga kabataan, bakit kailangan pa mag-GNC? Magastos. Tapos, okay na ako sa trabaho ko ngayon, kumikita ako ng malaki. Pero doon malalaman na, ano bang mas matimbang? Yung sarili mong kalooban o yung kalooban ng Diyos? Sinabi ba ni pastor o yung sarili mong katwiran? Kaya sa ganung puntos din. Tapos, di ba, dahil tayo nagkaroon din ng utang na loob sa Ebanghelyo, in many ways, pwede natin pagbayaran yung utang na loob natin. Siyempre, hindi sa anumang bagay, kundi kung merong puso, tayo tumulong sa Ebanghelyo. Halimbawa, sa construction, pwedeng tumulong financially, physically. Tapos, sa loob ng iglesia din, pwedeng tumulong sa anumang mga gawain.
physically, financially din po. Kaya tayo rin po ay tinuturuan ng lingkod ng Diyos na, di ba, minsan din, pag nagkaroon ng ganitong World Cup, ang pinaka parang, siyempre, manpower, panalangin, tas yung pera, merong ikapu, merong abuloy. Kaya ngayon, isipin natin yung sinabi sa verse 24, sa Mateo chapter 6, verse 24. Sabi rito, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Pero ang mga tao actually, pinipili po nila yung kayamanan. Kung pinili po yung kayamanan, kahit anong salita ang ibigay sa kanila, hindi po nila tatanggapin eh. Pero kung pinili yung Diyos, kung anong sabihin sa kanila, ito po ay tatanggapin nila eh. Kaya kung titingnan po natin, dahil, di ba, makikita po natin kasi merong, ano po ba yung tamang gawin? Di ba? Halimbawa, sa mga nakapag-GNC, o sa mga Lincoln student, o sa mga kapatiran na nabigyan ng pagkakataon, napapakinabangan ang ibinigay sa kanila ng Diyos. Di ba? Binigyan sila ng Diyos ng opportunity, tapos ito ay napapakinabangan nila. Kaya kung titingnan po natin, ano ba ang dapat gawin? Kasi minsan, pagka ang tao ay kumikita na po actually, pagka ang tao po ay kumikita na, parang nag-iiba na yung diwa. Tapos, naalala ko lang kasi kung isipin ko, minsan, ang asawa ko kasi, Sister Leia, nung time na pinanganak niya si Bora, kami po ay nasa Alcala. Tapos, that time din, may nag-contact sa asawa ko eh, na kailangan daw merong mag-translate. Siguro 4 days, 5 days. Kaya nung siya ay pumunta roon, tapos siya ay nag-translate. So, siyempre, bilang nagtrabaho, meron ding kapalit, di po ba? Merong sweldo. Ang ginawa niya, kasi that time ay parang merong, kailangan sa tithes o pangakong abuloy, merong nakasulat. Kaya lahat ay ibinigay niya. Tapos, ikalawa, nung time na isang sister natin, parang connected siya sa isang Vietnamese doctor. Kaya kailangan din ng merong mag-translate para sa mga Pilipino. Kaya asawa ko rin po ay nabigyan ng pagkakataon para mag-translate. Kaya siya po ay nabigyan eh. Kaya nung nakita ko ito, nung una, ibinigay lahat. So, ikalawa, ibinigay pa rin lahat. Kaya inisip ko, talagang magkaiba po yung puso namin mag-asawa eh. Ibang-iba yung diwa ng asawa ko sa diwa ko. Iba yung puso niya, iba yung puso ko. Kaya lahat ay ibinigay niya. Pero gusto ko sanang sabihin, bakit mo ibinigay lahat? Di ka man lang nagtira. Parang, siyempre, bilang merong parang hawak, kailangan din natin ng panggastos, kailangan din ng panggatas, di ba? Pang-diapers. Pero, ang ginawa ng asawa ko ay ibinigay niya. So, doon napansin ko na, ano bang diwa meron ng asawa ko? Siyempre, lahat naman pwedeng ma-realize. Siguro na-realize ng asawa ko. Kasi habang iniisip ko ito, saan ba natuto ang asawa ko ng Vietnamese language? Diba? Sa pamamagitan ng pag-GGNC sa Vietnam. Paano ba siya nakapunta sa Vietnam? Hindi ba dahil sa gabay ng lingkod ng Diyos? Paano ba siya nakatanggap ng gabay ng lingkod ng Diyos? Di ba? Mula nung siya ay nakonect sa loob ng iglesia at nakatanggap ng ganitong kaligtasan. Kaya lahat pala ay connected sa biyaya ng Diyos. Kaya habang itong bagay, iniisip ko, kaya yung parang kaisipan ko, gusto ko sanang sabihin, bakit mo ibinigay lahat? Parang dapat kalahati lang. Kaya nung na-realize ko to, parang sa loob ko, napahiya ako eh. Kasi lahat ibinigay niya. Pero nung na-realize ko ito,
Ako pala yung taong makasarili, taong parang kung ano yung binigay ng Diyos sa akin, hindi ko marunong ibalik sa Diyos. Kaya ano ba yung may tamang diwa? Tingnan po natin sa Luke chapter 21. Kasi makikita po natin dito yung tamang puso, tapos tamang paggamit. Tingnan po natin sa Luke chapter 21, verse 1. At siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na doon naghuhulog ng 2 lepta. Verse 3, at sinabi niya, katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. 4, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay nang sa kanila'y labis, dadapat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. So makikita natin dito, meron 2 klase ng tao. Taong mayaman, tapos taong pulubi. Tapos di ba yung mga taong mayaman, ano daw inihulog? Yung labis lang na nasa kanila. Ibig sabihin, para kinalculate na nila, ito para sa ganito, sa ganyan, sa gastos sa ganito, gastos sa ganyan. Kaya merong matitira. Kaya minsan yung matitira ay babawasan pa. Kaya ito ay labis na inihulog. Pero yung babaeng bao daw ay 2 lepta. Kaya nakita niya, kahit itong 2 lepta, maliit na halaga. Ano ba ang sabi rito? Sa huling sentence, sa verse 4, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay, sa mga alay sa kanila'y labis. Dadapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Inihulog niya daw ang kanyang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Ibig sabihin, sa hawak niyang lepta, hawak niyang pera, sapat na yon para siya ay mabuhay. Pero ang ginawa niya, imbis na bumili ng mga bagay-bagay niya, gastusin para sa kanyang sarili, inihulog niya sa kabangyaman. Kaya makikita natin na, bakit ba itong salita o itong pwede natin sabihin na itong mga salita nakasulat sa Biblia, para ito ay basahin po natin, para ito ay malaman natin na ito yung parang tamang diwa o tamang puso. Ito yung puso ng babae. At sa puso niya, ako ay gustong maglingkod sa Diyos. Sa puso niya, gusto kong maglingkod kay Jesus. Gusto kong maglingkod sa Diyos. Kaya lahat ng sa kanya ay ibinigay niya sa Diyos. Kasi naniniwala siya na kung ibibigay lahat ng sa kanya, sigurado Diyos ay magbibigay ng kapalit. Kaya habang pinag-iisipan din po ito, sana ito ay matanggap natin bilang tayong mga kapatiran na nakakatanggap ng ganitong kaligtasan. Ito pala yung tama. Ito pala yung gusto rin ituro ng lingkod ng Diyos o ituro ng church sa atin. Hindi lang parang tinanggap yung gabay ng lingkod, tinanggap yung parang biyaya. Yes, lahat po tayo nakatanggap ng biyaya. Maraming opportunity ang binibigay ng lingkod ng Diyos sa atin. Maraming opportunity ang binibigay ng church sa atin. Pero pagtanggap po natin ng mga bagay-bagay na ito, nakakalimutan po natin. Ito pala ay binigay ng lingkod ng Diyos. Kaya pagka kumita na ng pera, pagka buhay ay naging maayos na, nakakalimutan na yung biyaya ng Diyos na ibinigay po sa atin. Kaya madalas, yung lingkod din ng Diyos, tayo po ay pinaalalahanan sa ganitong puntos. Dahil isang bagay pa, bakit niya itinuturo yung ganito? Dahil kung ginamit sa tamang paraan, sa tamang way ang pera. At actually itong babaeng ito ay ginamit niya ang pera niya sa tamang paraan. Ito yung tamang paraan. Kasi kung hindi gagamitin ang pera sa tamang paraan, ano po ba ang mangyari?
Di ba, yung pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kung puntahan po natin, tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 6. First Timothy chapter 6 verse 10. Sabi po rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Diba sabi po rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya kung hindi gagamitin sa tamang paraan, dahil ang mga tao actually, hindi nila namamalayan. Yung pera pala ay ginagamit sa ibang paraan, hindi nagagamit sa tamang paraan. Kaya pagkahawak na nila yung pera, inisip nila, magagawa ko na lahat, mabibili ko na ang lahat, tapos magagamit ko sa mga ganito, ganyan. Pero dahil sa nakalimutan na yung biyaya ng Diyos sa kanila, lahat ay ginagamit sa maling paraan. Kaya kung titingnan po natin yung babaeng pulubi, siya yung babae na ginamit yung pera sa tamang paraan. Ito rin po yung gustong ituro sa atin ng church. Kung paano gamitin itong pera sa tamang paraan. Hindi sa mga bagay-bagay para sa laman natin. Siyempre, tayo habang nabubuhay, may mga kailangan, may mga bagay-bagay na kailangan. Pero siyempre, isipin din po natin, paano ba ito ibalik sa Diyos? Kaya kung ganon, di ba, dahil sa pag-ibig sa salapi, mayroong bagay na pwedeng mangyari din. Tingnan natin sa 2 Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Kaya maririnig po natin o mababasa natin dito, maibigin sa salapi. Pero bago yon, dahil sa maibigin sa salapi, darating ang panahon na mapanganib. Kaya dahil sa maibigin sa salapi, darating ang mga mapapanganib na mga bagay. Kung hindi gagamitin sa tamang paraan, itong pera mismo ay mapanganib actually. Darating ang panahong mapanganib. Kaya kung hindi gagamitin sa tamang paraan, kaya ganitong mga bagay ay pwedeng mangyari. Pero tayo po ay nagpapasalamat dahil ano po ba yung itinuturo ng Diyos sa atin? Kasi tayo po ay laging nagbabalance laging nagbabalance sa mga bagay-bagay. Kung ibibigay ko ba itong pera ko, ano ba ang gagawin ko? Kung ihulog ko ito, ano ba ang mangyari? Kailangan muna bumili ng mga ganitong mga bagay-bagay. Tapos, di ba, sa kaligtasan din, iniisip, para makatanggap ng ganitong kaligtasan, kailangan meron akong gawin. Pero, di ba, sige, balikan natin sa Mateo chapter 6, sa main verse po natin. Mateo chapter 6, verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa na sa inyong pamumuhay kung ano ang
kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyo'y katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Tapos, sige, laktaw po tayo sa verse 29. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamdaman ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakuntiang pananampalataya? 31, kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming inumin o ano ang aming daramtin. Kaya rito, mababasa po natin yung salitang mga balisa. Kasi yung ibig sabihin ng mga balisa, lagi nilang iniisip, lagi silang nag-aalala, lagi nilang iniisip kung ano yung kakainin nila, daramtin nila, iinumin nila. Kaya dahil sa ganitong sila ay nangangabalisa, meron silang iniisip na kailangan bang sumunod sa gabay ng Diyos, kailangan ba sumunod sa payo ng iglesia, sa payo ng lingkod ng Diyos. Kaya meron silang parang pagtitimbang. Lagi silang nagbabalance. Di ba dapat kung ito ay sinabi ng lingkod ng Diyos, ito rin dapat gawin ko. Kaya sa kadalasan, ang nananaig is yung sariling kaisipan nila. Mas nagiging matimbang. Dahil sa nagiging matimbang yung sarili nila, doon lumalabas yung pagkabalisa sa kanila. Lagi silang nag-aalala. Pero, kagaya ng mga taong sumunod sa gabay ng iglesia, sumunod sa gabay ng lingkod ng Diyos. Kahit na sila ay parang meron sariling plano, meron sariling kagustuhan. Pero once na sila ay sumunod sa gabay ng iglesia, sumunod sa salita, sa salita ng lingkod ng Diyos, lahat ay nagiging maayos. Kaya tingnan po natin sa verse 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Di ba dito ay kinakailangan daw natin ang lahat ng mga bagay na ito. Ano bang kailangan natin? Yung pagkain, inumin, mga bagay-bagay, kailangan natin sa pamumuhay. Ang lahat daw ng ito ay alam na ng Ama natin, walang iba kundi yung Diyos. Diyos yung Ama po natin. Kaya kung anong kailangan natin, lahat ay alam po niya. Kaya isang bagay lang yung dapat natin gawin. Sa verse 33, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya makikita natin dito na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna. Ibig sabihin, sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa payo ng lingkod ng Diyos, sumunod kung ano yung boses ng iglesia. Kung ganoon, kung tayo ay susunod, lahat ng mga pangangailangan natin, siyempre, tayo rin po, di ba, kumikita ng pera. Parang mahirap ihulog sa money box. Parang mahirap ihulog sa magkaroon ng tithes, ganito. Kasi lagi tayong nag-iisip kailangan kong ganito, kailangan bumili ng ganito, kailangan kong ilaan para sa ganito, ganyan. Kaya dahil doon, tayo po ay nangangabalisa. Pero hindi natin alam yung sikreto pala. Ito pala yung alam ng Diyos yung katayuan po natin. Alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung problema natin. Kung ganoon, lahat ay pawang idaragdag daw sa atin kung ano yung pangangailangan natin. Ang pinaka-importante dito, hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. So, kung makikita po natin, may mga kapatiran din po na sumusunod sa gabay ng lingkod ng Diyos. Sumusunod sa payo ng iglesia. Kaya makikita po natin yung mga tao o mga kapatiran, kung sino po yung mga sumusunod sa gabay ng iglesia sa payo ng Diyos.
sila yung may buhay na masaya. Pero yung mga tao na nagtatago, yung mga tao na parang sumusunod, mas matimbang sa kanila yung sariling katwiran nila. Sa puso nila mayroong pagkabalisa. Lagi po silang nag-aalala. Anong gagawin, ganyan, ganyan. Pero tayo po nagpapasalamat dahil sa salita na naririnig po natin mula sa lingkod ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos. Tayo po ay nakapakinig ng salita. At ito pala yung, siyempre, ano bang mas matimbang? Yung salita po ba o yung sarili kong kaisipan? Yung sinasabi ng Diyos o yung sinasabi ko o sinasabi ng tao? Ano po bang mas matimbang? Yung kaisipan ng Diyos o kaisipan ng tao? Kasi kung titignan po natin, di ba, sa Isaiah chapter 55 verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya mukhang tama yung pag-iisip ko, mukhang tama yung lakad ko, mukhang tama yung plano ko, pero hindi akma sa plano, pag-iisip, lakad ng Diyos. Kaya, di ba, sa pagtanggap din ng ganitong kaligtasan, para makapunta sa karya ng Diyos, inisip natin, meron akong dapat gawin. Kailangan sumunod sa kautusan, gumawa ng mabuti. Pero ito lang yung inisip ng mga tao. Pero ano bang pag-iisip ng Diyos? Sa Hebreo chapter 10 verse 17, at ang kanilang makasalanan at ang kanilang makasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Kaya hindi na daw inaalala ng Diyos yung kasalanan, kasamaan ng tao. Bakit? Kasi lahat ng kasalanan ng tao, sanglibutan, na kanino? Na kay Jesus na. Kaya nakita niya ang mga tao, wala nang kasalanan sa kanila. Nakita niyang kasalanan na kay Jesus. Kaya sabi doon, at ang kanilang makasalanan at ang kanilang makasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Hindi na daw iisipin ng Diyos. Pero mga tao, dahil iniisip nila, kailangan kong humingi ng tawad, kailangan gumawa ng mabuti, sumunod sa 10 kautusan. Kailangan meron akong gawin. Pero, di ba, kaisipan ng Diyos at kaisipan ng tao ay totally magkaiba. Kung inisip natin, meron pa tayong kasalanan. Pero sa kaisipan ng Diyos, wala nang kasalanan. Sino ang mas matimbang? Mas matimbang yung kaisipan ng Diyos. Mas matimbang yung plano ng Diyos. Kaya tayo, kagaya ng sinabi ng isang pastor kanina, kailangan balansihin. Pero hindi dapat kailangan balansihin. Kailangan merong mas matimbang. Ano bang mas matimbang? Yung sinabi ng Diyos, ikaw ay banal, o yung sinasabi ko na ako ay may kasalanan pa. Kung ganon, kailangan kong gumawa ng mga bagay-bagay. Diba sa Acts chapter 13 o sa Romans chapter 6 o 3, sabi doon, sige, balikan ko lang po, Romans chapter 3. Verse 28. Kaya nga may pasisya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaya mas matimbang dapat ang pananampalataya po natin. Amen? Hindi dapat mas matimbang ang ating sariling gawa. Mas matimbang yung kaisipan ng Diyos kaysa sa kaisipan natin. Mas matimbang yung plano ng Diyos kaysa sa plano natin. Mas matimbang yung gabay ng Diyos kaysa sa sariling gabay po natin. Kaya lahat, habang tayo nag-i-stay, habang tayo nakikinig ng salita, habang tayo ay ginagabay ng lingkod ng Diyos, talagang napaka-importante po yung pakikinig ng salita. Kasi ako rin po mismo, natuklasan ko sa sarili ko na kahit ako nag-i-stay sa loob ng church kasama ang lingkod ng Diyos, meron pa rin po ako sariling parang plano, mga sariling kagustuhan. Pero habang pinakikinggan yung lingkod ng Diyos, tama, mas matimbang yung salita. Mas matimbang yung gabay ng lingkod ng Diyos kaysa sa akin. Mas matimbang yung plano ng Diyos. So anyway, di ba? Tayo nabiyayaan ng lahat ng mga bagay. Binigyan tayo ng mga opportunity. Makapag-GNC man, mag-aral sa Lincoln School, tapos magtrabaho. Kaya kung alalahanin po natin, ano ba ang tamang diwa? Isipin po natin yung puso ng babaeng pulubi
lahat ng sa Kanya ay ibinigay niya. Ito yung tama. Pero kung hindi maisip yung biyaya na natanggap, parang hindi pwedeng magkaroon ng ganung tamang puso. Kung ganon, lahat ng kasamaan ay magiging parang pwedeng dumating sa Kanya. Darating ang mga panganib, yung mga taong maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya isipin po natin kung ano ang tamang gawin para sa mga bagay-bagay na natanggap po natin. Ang Diyos ay nagbigay sa atin, kaya kailangan din po natin ibalik ito. Kasi kung tayo lang ay tatanggap ng tatanggap, sigurado hindi ito magiging magandang parang ugali. Tanggap ka lang ng tanggap, di ba? Halimbawa, kung gusto mong kumain, bibigyan lang ba sa'yo yung pagkain? Bibigyan ka ng pagkain? Hindi. Kailangan mo din magbigay. Halimbawa, kailangan mo magbigay ng pera para ikaw ay makatanggap ng pagkain. Ganun din. Tayo ay binagyan ng Diyos muna. Ang Diyos muna ang nagbigay sa atin. Kung ganun, tayo rin mismo magbalik sa Panginoong Diyos. So hanggang dito na lang po ang salita at ang patutuo ko. Manalangin po ako para tapusin. Amang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay po ninyo sa amin. Kami yung mga tao na laging nagbabalanse sa lahat ng puntos. Iniisip din po namin, ang mga tao iniisip nila, paano ba makapunta sa karyan ng Diyos. Siyempre, lumilitaw sa bibig nila na si Jesus ang tagapagligtas. At the same time, meron po silang dapat gawin. Dahil sila, ang mga tao ay nagkakamali lang, nagkakasala ng hindi sinasadya. Kaya meron dapat gawin. Kaya yung mga ganitong tao, hindi nila naintindihan kung ano yung tunay na pag-ibig po ninyo. Kaya sa pamamagitan lang po ng kamatayan ni Jesus sa krus, lahat ng kasalanan namin ay natubos. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, kami ay makapunta sa kakarihan po ninyo. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Kaya nagpapasalamat kami, Ama, dahil kami ay nabiyaan ng tunay na iglesia, tunay na lingkod na pwedeng gumabay sa amin. At kami rin ay tinuturuan sa loob ng iglesia kung paano mabuhay na may tamang diwa, may tamang puso. Kaya kung anong ibigay po sa amin, yun din po ang dapat naming ibigay. Pero yung mga taong nakalimutan yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanila, sa puso nila sila ay nagmamalaki, tapos lumalayo sa loob ng iglesia. Pero yung mga taong laging inaalala yung biyaya po ninyo, sila yung mga taong laging nagbabalik sa harapan po ninyo. Kagaya ng babaeng pulubi. Dahil ginamit niya sa tama ang kanyang salapi. Doon sa puso niya, naglilingkod sa Diyos, naglilingkod kay Jesus, naglilingkod sa iglesia. Ito po yung tamang puso. Pero kung hindi gagawin ang tamang way dahil sa salapi na nasa kanila, ang mga tao ay nagiging iba yung ugali. Dahil doon, nagagamit sa masamang paraan ang pera po nila. Nagpapasalamat kami, Ama, dahil sa Biblia, pinapakita ninyo yung salapi, kung hindi ito gamitin ng tama, ito ay nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nagpapasalamat kami, Ama, sana ingatan niyo po ang bawat sa amin. Tuloy-tuloy itong salita, mapakinggan po namin. Tapos hanggang sa dumating yung lingkod po ninyo na nasa Korea, sana ingatan niyo po sila hanggang sa pagbalik po nila. Ingatan niyo po. At kami rin nanalangin sa mga construction din po namin sa iba't ibang mga local church. Kaya sa oras na ito, kami nagpapasalamat. Kami nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.